Magandang araw sa lahat. Pinag-isipan ko ng mabuti kung ipapadala ko itong sulat para ma-share sa iyong mga tagapakinig, Ate Marge. Matagal na itong nangyari, pero sariwang-sariwa pa din sa aking alaala. Ito ay kwento naming magkakaibigan na sina Gary at Mylene. Simulan ko na ang aking kwento. Kami noon ay nakatira sa liblib na lugar ng Bicol. Sa Manila ako ipinanganak. Lumipat lang kami sa Bicol dahil sa trabaho ni Mama at Papa. Ayaw ko nga sana sumama sa kanila. Mas nanaisin ko pang makitira sa tita ko kaysa pumunta sa lugar na liblib. Paano na ang mga kaibigan ko at mga kalaro ko? Pero ayaw ni Mama at Papa akong iwan. Kaya sa maikling salita, nandito kami sa Bicol ngayon. Ang bahay na kinuha ng kumpanya ni Papa ay isang luma pero malaki. Ganito pala sa probinsya. Malayo ang mga kapitbahay. Parang creepy sa pakiramdam. O baka hindi lang ako nasanay. Lumipas na ang araw at buwan, nakasanayan ko na rin ito. Nagkaroon na ako ng mga bagong kaibigan. Isa lang ang laging paalala sa akin ni Mama at Papa na huwag ako makipag-away. At huwag ako pumunta sa lugar na hindi nagpapaalam sa kanila. Oo lang ako ng oo, Ate Marge. Pero kagaya sa ibang mga bata, pasok sa kabilang tenga, lusot sa kabila. Isang araw, dinalaw ako ng mga kaibigan, pahapon na, at wala pa sina Mama at Papa. Inaaya nila akong pumunta sa lumang bahay na napapaikutan ng malaking puno. At balita ko, ang nakatira doon ay isang matandang kuba na may alagang malaking aso. Kinatatakutan siya sa lugar na yon. Walang naglalakas loob na pumunta doon. Hindi na nga alam ng mga tao kung paano daw nabubuhay ang matandang yon at hindi naman nila nakikitang namamalengke para bumili ng pagkain. Siyempre, Ate Marge, sa edad kong 11 years old at ang dalawa kong kaibigan na 9 at 12, nagyayabangan sa mga kwentuhan. Si Gary, isa sa mga kaibigan kong lalaki. Duwag lang ang hindi sasama, ang nakairap nitong sabi. Sumagot agad ako. Laking Manila to, Gary. Ako pa ba? Sabay, nagtawanan kami. Oh, ano pang hinihintay natin? Ang sigaw naman ni Mylene. At naglakad na nga kami papunta sa bahay na yon. Habang papalapit kami sa bahay na yon, kinakabahan na ako. Hindi ko lang pinapahalata sa mga kaibigan ko. Pero si Mylene, nagsalita. Balik na tayo. Parang may hindi magandang mangyayari dito. Sabi naman ni Gary, talo ka pa ni May, taga Manila, hindi takot? Ikaw, laking probinsya, takot? Walang imikan. Pinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa makarinig kami ng alulong ng aso. Nagulat kami lahat, pati si Gary na promotor na patigil din sa paglalakad. Nakarinig kami ng mga yabag. Parang naglalakad palapit sa amin. At may biglang nagsalita mula sa likuran. Ang lugar na ito ay hindi para sa inyo. Lumingon kami lahat at nakita namin ang matandang kuba at ang kanyang malaking aso. Totoo ngang napakalaki nito kasi halos magkasing taas na kami. At ang matandang kuba ay balot na balot. Tanging mata lang ang lumalabas. Ang lugar na ito ay hindi para sa inyo. Nagsalita siya ulit. Takot na takot kaming lahat. Si Mylene ay nagsimula ng umiyak. Nataranta na din naman ang matandang kuba. Biglang bumait ang mukha. Naisip ko tuloy na baka hindi totoong nakakatakot ito. Baka ayaw lang din ng mga tao sa kanya. Kasi nga, kuba ito. At laging balot na balot. May inabot sa aming tinapay. Umuwi na kayo. Baka hindi ko makontrol ang alaga ko. Ano pa ang mangyari sa inyo? Nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko. Hindi pala ang matandang kuba ang may problema, kundi ang aso. Akma na kaming aalis. Pinagpilitan ng matanda na kunin namin ang tinapay niyang inaabot kanina. Kumuha silang lahat, pero hindi ako. Noong nakatalikod na kami, nagsalita ang matanda.
Huwag kayong matutulog sa gabing ito. Nagtanong ang madaldal na si Gary. Bakit po? Ngumisi siya. Nagsabing, kung kayo ay matutulog ngayong gabi, anuman ang inyong mapanaginipan ay magkatotoo. Kapit kamay kaming umuwi, Ate Marge. Walang nagsasalita, isa man sa amin. Wala ding nagsisihan. Pagdating sa kalsada, nag-usap-usap pa kami tungkol sa nangyari. Pero isa lang ang sinabi ni Gary, huwag niyong pansinin yon. Nagsiuwian na kami sa kanya-kanyang mga bahay. Dala ng pagod at takot, nakatulog ako. At nanaginip akong nasa loob ako ng sasakyan. Palayo ako ng palayo sa bahay. Ang dami kong dalang gamit. Parang alis na walang balikan. Nakikita ko si Mama na umiiyak habang kayakap ako. Ganon din si Papa. Naka-kulay green pang ang damit si Mama, Ate Marge. At si Papa naman, naka-jeans at polo shirt na puti. Nakaupo ako sa likod ng sasakyan habang ito ay umaandar palayo. Lumingon ako sa bahay para makita si Mama at Papa. Gusto kong kumaway sa kanila. Pero sa halip na si Mama at Papa ang makita ko, ang matandang kuba at ang kanyang alagang aso ang nakatayo doon at nakangisi ito. Bigla akong bumangon mula sa pagkakahiga. Uminom agad ako ng tubig, Ate Marge. Naaalala ko kasi ang sinabi ng matanda, anuman ang mapanaginipan namin, magkatotoo. Naguluhan ako sa panaginip ko hanggang sa nakalimutan ko na yon. 3 buwan ang lumipas, kinausap ako ni Mama na susunduin ako ng tito ko para sa Manila ipagpatuloy ang pag-aaral. Binigyan niya ako ng bag at magliligpit na daw ako. Bigla kong naalala ang panaginip ko kasi ang mga bag sa panaginip ko noon ay saktong-sakto sa mga bag na inaabot sa akin ni Mama ngayon. Iyon pala ang ibig sabihin ng panaginip ko. Napangiti ako at hindi naman pala masama. Nakatapos ako ng pag-aaral, Ate Marge. Bumalik ako sa Bicol at doon ko nalaman na ang mama ni Gary ay namatay at tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Noong gabi pala na yon ay napanaginipan niya ang mama niya na maaaksidente ito at ang magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Pero binaliwala ito ni Gary at nakalimutan na niya ang panaginip na yon. Naalala niya na lang ito nung naaksidente ang nanay niya at namatay. Dinalaw ko si Maylin. Balot na balot ang mukha nito. Umiyak siya at niyakap ako. Nanaginip siya ng gabing iyon na nasunog ang kanilang bahay at hindi siya nakalabas agad. At sa panaginip niya, mukha niya ang napuruhan. Alam niya ang tungkol sa panaginip. Kaya daw, naging alerto siya pagdating sa apoy. Iniiwasan niya lahat. Kaya nagulat na lang siya nang masunog ang bahay nila. Hanggang ngayon ay malaking katanungan kung saan nagsimula ang apoy. Kawawa naman ang kaibigan ko. Halos hindi mo na siya makilala. Puro peklat ang mukha. Kamustahin ko sana sa kanila ang tungkol sa matandang kuba, kung buhay pa ba at kung doon pa din nakatira. Pero sinarili ko na lang. Ayaw ko nang banggitin kay Maylin para hindi na niya maalala pa ang nangyari sa kanya. Naglakad na ako pa uwi, Ate Marge. Medyo gabi na, mag-aalas 6 na ng gabi. Matagal din kaming nagkamustahan ng mga kaibigan ko. Masaya akong naglalakad pa uwi nang may nakita akong naglalakad din. May asong kasama. Tumingin ito sa akin. Isang matandang lalaki na nakangisi at nagulat ako kasi ang asong kasama niya ay yung aso ng matandang kuba noon. Diyan nagtapos ang kwento ko, Ate Marge. Bumalik na ako sa Manila ngayon. May sarili na akong pamilya. Wala na din sila Mama at Papa sa Bicol. Napagdesisyon na nilang sa Batangas na lang tumira. Ito ay kwento ng kaibigan ko at sana ay mabigyan ng pansin. Simulan ko na kaagad ang kanyang kwento. Si Fernan ay taga Baguio at estudyante pa lamang sila ng panahon na yon. Tuwang-tuwa si Fernan kasi bakasyon na nila at sa unang araw na wala silang pasok sa eskwelahan ay nagkaayaan silang magkaibigan
na maglakad-lakad, mag-snack sa mga tindahan sa tabing kalsada, magpapahangin lang. Nasa Cannon Road sila noon, nagkape at nagtinapay sa isang tindahan. Naglakad at tumigil sila sa mataas na bahagi nito. Kapag nasa mataas na bahagi ng Cannon Road, makikita mo ang kagandahan ng lugar, mula itaas hanggang baba. Nagpicturan sila sa isa't isa at nagtatawanan pa. Pang Facebook profile daw kasi ang mga ito at Instagram. Sa sobrang busy nila kakukuha ng picture sa isa't isa, hindi na nila namalayan na 9:09 na ng gabi. Hanggang sa nagkaayaan na sila pauwi. Naglalakad na nga sila pabalik, nakailang metro pa lang sila nang biglang dumilim, parang papatak na ang ulan. Unang nakauwi ang kaibigan niya at sa bukana lang ang bahay nito, habang si Fernan ay tuloy-tuloy ang paglalakad at ang bahay nito ay sa looban pa. Ilang hakbang pa, bigla nang kumulog at kumidlat ang kalangitan. Hanggang sa sinabayan na ng malakas na ulan. Patuloy pa rin si Fernan sa paglalakad. Nang makaliko siya sa eskinita, ay may nakita siyang lalaki na nakapayong. Natuwa naman si Fernan. Binilisan niya ang paglakad para maabutan ang lalaking nakapayong at makisabay na lang siya. Baka isa lang naman ang kanilang direksyon. Kahit anong bilis, ang paglakad ni Fernan ay hindi pa rin niya naaabutan ang nasabing lalaki. Hindi naman siya nakakaramdam ng takot kasi nga naman may multo bang nakapayong. Ang ginawa ni Fernan ay lakad-takbo. Binilisan na. Ngunit nagtaka siya kahit anong bilis niya ay hindi niya ito naaabutan. Simpleng lakad lang naman ang nakapayong na lalaki. Ang ginawa ni Fernan, sinigawan niya ang lalaki. "Kuya, hintay, makikisabay ako sa inyo." Lumingon ang lalaking nakapayong at tinitigan siya. Hindi ito nagsalita. Nakatingin lang ito sa kanya. Sa tingin ni Fernan, nasa 60 years old na ito. Ang ipinagtataka ni Fernan ay kung bakit nakapayong na nga siya, ay basang-basa pa din ito, mula ulo hanggang paa. Pwede na nga pigaan ang damit nitong suot-suot. Tumutulo sa katawan niya ang tubig ulan habang may payong na hawak. Nagsimulang maglakad ulit si Fernan, pero ngayon ay binagala na niya. Kung kanina ay gusto niya itong maabutan, ngayon ay ayaw na niya. Ayaw na niya itong makasabay. At napansin ni Fernan na binagalan din ng lalaki ang paglalakad. Parang hinihintay na din siya nito. Iba na ang pakiramdam ni Fernan. Sobrang takot na. Wala na siyang ibang choice. Kung itutuloy niya ang paglalakad, maaabutan nga niya ito. Tumigil si Fernan sa paglalakad. Hindi na niya kaya. Sa pagtigil niya sa paglalakad, nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Nahihirapan na rin siyang huminga. Inaatake na siya ng anxiety niya. Nagpalpitate na ang tibok ng puso niya. Ang pakiramdam ni Fernan ay mamamatay na siya. Nasa ganun siyang sitwasyon nang biglang may narinig siyang ugong ng sasakyan. Binabawi pa niya ito sa kanyang isipan. Kung may sasakyan ba talaga o imahinasyon lang. Sa kabutihang palad, lumabas na nga at ito ay police car, sasakyan ng mga pulis. At tumigil, sakto, kung saan siya nakatayo. Nabuhayan siya ng loob. Ngayon, "Fernan, anong ginagawa mo sa lugar na ito sa 10 oras ng gabi?" Tanong sa kanya ng isang pulis na nakakilala sa kanya pero hindi sila close. Ganun talaga siguro kapag ikaw ay pulis, dapat kilala mo ang nasasakupan mo. "Pauwi na kasi ako, sir. Galing akong Cannon Road. Tapos, nakita ko si kuya, nakapayong, kasi nga malakas ang ulan. Hinahabol ko siya para makisabay ako. Kasi baka isa lang kami ng direksyon." Nagkatinginan ang pulis sa isa't isa na hindi man lang napansin ni Fernan. "Sakay na, ihahatid ka na namin." Masaya namang sumakay si Fernan at nakauwi na siya ng ligtas. Habang papalayo ang police car, nag-uusap ang dalawang pulis. Pero hindi na ito alam ni Fernan. "Pare, nagpakita na naman pala siya." "Oo nga pare, mabuti na abutan natin si Fernan. Kung hindi, nakuha din siya ni Dave." Si Dave ay matagal na palang patay. Ito ay na-hit and run.
habang naglalakad na nakapayong, dead on the spot, at hindi siya nabigyan ng hustisya. Kaya mula noon, tuwing anibersaryo ng kanyang kamatayan, ay nagpapakita ito. At tuluyan niya itong isinasama. Nais ko pong i-share ang aking naranasan, Ate Marge. 21 years old po ako sa ngayon. Ang kwentong ito ay sariwa pa sa aking alaala. Isa po akong estudyante. Kasalukuyan po ako nag-aaral ng computer engineering. Kampanting-kampante po ako ng araw na yon. Katatapos ko lang makausap ang aking mga magulang sa telepono. Magluluto na ako ng tanghalian nang makatanggap ako ng tawag mula sa aking mga magulang na aksidente si Bunso at kasalukuyan itong nasa hospital. Nataranta naman ako. Mabuti na lamang at 10 minuto lang ang pagitan ng hospital kung saan dinala si Bunso mula sa apartment na aking inuupahan. Nagmadali akong pumunta sa hospital. Naabutan ko sila mama at papa na naghihintay sa labas ng hospital na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Binulungan ako ni mama na nasa critical na kondisyon si Bunso. Siyempre, hindi ako mapakali. Walang tigil ang aking lakad pabalik-balik sa hallway ng hospital. Ang disgrasya talaga, walang pinipiling oras. Biglang lumapit ang isa sa mga doktor na nag-a-assist. Ligtas sa kamatayan ang kapatid ko. At habang nag-uusap kami nila mama at papa, kasama ang doktor, nakarinig kami ng malakas na sigaw mula sa kwarto ni Bunso na parang sinasaktan siya o kaya ay may nararamdamang sobrang sakit sa katawan. Habang nag-uusap ang doktor at ang aking mga magulang, tumakbo ako sa kwarto ni Bunso. Pagkapasok ko sa room ni Bunso, bigla siyang lumingon at ngumiti sa akin. Ate, di ba birthday mo ngayon? Happy birthday, ate. Nagulat ako kasi hindi ko naman birthday. Patuloy akong lumapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari at paano nalaglag siya sa bisikleta at kung saan banda ito nangyari. Sa halip na sagutin niya ako, ay bigla siyang bumangon at naglakad papunta sa bintana ng hospital. Kanina lang ay malakas ang sigaw niya na parang pinapatay. Punong-puno ng bandage ang katawan at sabi ng doktor, kailangan niya full recovery, kaya mananatili siya sa hospital ng 2 linggo. Tapos, ito siya ngayon, nakatayo na parang walang nangyari. Nakatayo na nga ito sa bintana at lumingon siya sa akin at ngumiti. Tingnan mo ako, ate, huwag kang kukurap, ang sabi nito. Umapak ito sa bintana at akmang tatalon. Nasa 6th floor kami ng hospital. Bigla akong napatayo at tumakbo sa kanya. Nayakap ko siya para pigilan. Pero sadyang napakalakas niya. Sinigawan ko ang mga magulang ko, humingi ako ng tulong. Pati ang doktor ay tumulong. At naibaba namin siya ng maayos at humiga ulit siya sa hospital bed. Nakatingin kami sa kanya at kapansin-pansin na nag-iba ang mukha niya, hindi na normal. Parang may takot na parang may galit sa amin. Nang hapon din na yon, habang nag-uusap kami nila mama at papa sa tabi niya, nagsalita si Bunso na kapag hindi daw siya inilabas ng hospital bago sumapit ang gabi, ay mamamatay siya. Kaya, mabilisan sila mama at papa, walang inaksayang oras, inayos ang bills ng hospital at pumirma na rin na anuman ang mangyari kay Bunso ay walang sagutin ang hospital. Kasi nga, hindi naman siya dapat ilabas. Pagdating namin sa bahay, tumakbo siya sa kwarto niya at humiga. Nagkatinginan kami nila papa at mama at nagkaintindihan sa tingin na kailangan siyang bantayan. Sinilip ko siya at nakapikit naman ito, bakat nakatulog na. Maya-maya lang, nakarinig kami ng ingay mula sa kwarto niya, para siyang may kausap. Pumasok kami nila papa at mama, at naabutan namin siyang nakatingin sa bintana. Lumingon siya sa amin. Ate, babalik siya at kukunin niya ako, ang sabi ni Bunso. Wala naman kaming nakikita sa bintana, walang tao. Tumakbo pa nga si papa sa labas para tingnan, wala talagang tao. Kumalma na ulit siya. Naglakas loob akong tanungin kung sino ang babalik at isasama siya. Bigla siyang tumayo at tumawa ng malakas na malakas. Bunso, hindi na maganda ang nangyayari, nagawa mo pang tumawa? Ate, hindi ako ang tumatawa kundi siya. Tinuro nito ang bintana.
pero wala naman akong nakikita. Hindi ko tuloy alam kung ako ba ang may problema o siya. Kinagabihan, sa kahimbingan ng aking tulog, nagising ako sa pakiramdam na parang may humahawak sa aking mga paa. Para itong tinatalian, pahigpit ng pahigpit. Nang imulat ko ang aking mata, may isang babae na nakahiga sa tabi ko at hindi naman ito si Mama. Sumigaw ako ng malakas. Pumasok si Mama at Papa at wala naman silang nakita. Sabi pa nga ni Mama, imahinasyon ko lang daw iyon. Pinuntahan namin ang kwarto ni Bunso pero wala siya doon. Hinanap namin siya sa banyo, maging sa kusina, ngunit wala. Nakita namin siya sa balkonahe na may kausap. Parang nagbubulungan lang sila kasi mahinang-mahina ang boses ni Bunso. Nagsalita si Mama. "Bunso, sino ang kausap mo?" Naghihintay kaming lahat sa sagot niya. Ngumiti si Bunso. "Si Ate Parina, Mama. Isasama na niya ako bukas." At ngumiti ito. Hindi na nag-aksaya ng oras sila Mama at Papa. Kinabukasan, nagpatawag sila ng albularyo. May 2 kaluluwa na gustong isama si Bunso. Mga kaluluwang nakatira kung saan nadisgrasya si Bunso sa bisikleta. Bumalik kami sa lugar kung saan nadisgrasya si Bunso kasama ang albularyo. Napag-alaman naming may mag-inang namatay sa car-accident at ang mag-inang iyon ay may naiwan na isa pang anak na lalaki na gusto na nitong isama. Hindi matahimik ang kaluluwa. Nag-aalala kung ano na ang nangyari sa naiwang anak. Baka napagkamalan si Bunso, ayon pa sa albularyo. Yan po ay totoong nangyari sa amin, Ate Marge. Salamat sa pagbibigay ng atensyon sa sulat ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Linda. Ito ay matagal nang nangyari, pero hanggang ngayon, palaisipan sa akin. Ako ay taga Batangas, nagtatrabaho sa Santa Mesa, Manila bilang isang tindera. At dahil malayo ang Batangas, naghanap ako ng maupahan sa Santa Mesa. Ang pinakamura ay ang share room para itong hostel na 1 kwarto ay para sa 4 na tao. Ito ay may 2 higaan. Masaya po kami, araw-araw, kanya-kanyang alis sa umaga para magtrabaho at paisa-isang umuwi sa gabi dahil hindi naman pareho ang mga oras namin. Ako ang pinakahuli dahil madalas ako mag-overtime. 4 kaming puro babae, isang malaking kwarto na matatagpuan sa 3rd floor ng gusali. Dito lang kami sa accommodation nagkakilala at naging close kami sa isa't isa. Ang kwarto namin ay may 2 higaan at may 2 upuan na may coffee table sa gitna. Araw ng linggo noon, 12:30 ng madaling araw, pagkatapos ng aming kwentuhan, sa living room, pumasok na kami para magpahinga. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. May naririnig ako na parang nag-uusap o nagbubulungan. Dumilat ako at nakita ko ang isa naming roommate na si Josie na nakaupo sa upuan na ang mga kamay ay nakahawak sa coffee table. Wala naman siyang ginagawa, hindi rin nagkakape. Tinanong ko siya, "Josie, may problema ba?" Nakatulog na ulit ako na wala akong narinig na sagot mula kay Josie. Kinabukasan, lahat ay nagmamadali, papunta sa trabaho. Ako ay umuwi ng 9:00 ng gabi. Gaya nga ng sinasabi ko, mahilig ako mag-overtime, kaya lagi akong late umuwi. Si Jessa, isa naming roommate, ay naabutan kong nanonood ng TV. At ang 2 naman, sina Josie at Vina, ay hindi pa dumating. Umupo ako sa tabi ni Jessa. Pagkatapos naming magkamustahan sa mga nangyari sa maghapon, bigla niya akong tinanong kung sino ang gising kagabi. Hindi daw siya nakatulog at pinaglalaroan ang switch ng ilaw. Pinapatay at sindi ito ng paulit-ulit. "Si Josie, baka siya," ang sabi ko. Nakita ko siyang nakaupo sa coffee table natin kagabi. Kaya ko nasabi, dahil nga sa nangyari noong nakaraang gabi, nakita ko siyang nakaupo sa lamesa na wala namang ginagawa, basta nakaupo lang. Pagkatapos ng kalahating oras naming pag-uusap, dumating sina Josie at Vina. Habang kami
ay kumakain ng hapunan. Titig na titig sa akin si Josie. Linda, bakit lagi kang gising sa hating gabi? Sa susunod, magdala ka ng tubig sa tabi mo para hindi ka bangon ng bangon para uminom. Nagulat ako. Uminit ang ulo ko. Sa galit ko, sinabi ko sa kanyang huwag mong baliktarin ang sitwasyon dahil nagising lamang ako 1 oras bago pumasok sa trabaho. Ikaw ang nakita ko, Josie, na nakaupo sa coffee table. Tinanong pa kita, bakit may problema ba? Hindi ka sumagot. Hanggang sa nakatulog na lang ako. Pairap kong sabi sa kanya. Pinaglalaroan mo pa ang switch ng ilaw. Naaabala tuloy ang dalawa nating kasamahan. Nakita namin ang pagtataka sa mukha ni Josie at Marge. Linda, ikaw ang nakita kong nakaupo sa coffee table. Nakapatong pa nga ang mga kamay mo sa lamesa. Tinanong kita, bakit gising ka pa? Sabi mo, nauuhaw ka. Sumagot naman ang dalawa naming kasamahan na may nakikita silang palakad-lakad sa gitna ng mga higaan namin. Ang buong akala nila ay ako yun, Ate Marge. Bakit ako nakikita ni Josie? At ang nakikita ko naman ay si Josie. Ang malala pa, Ate Marge, nakita daw ako ni Josie 3 gabi ng sunod-sunod na ganun ang ginagawa. Nakaupo sa coffee table, bigla akong nanlamig. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya tungkol sa akin. Kinabukasan, kinatok namin ni Vina ang kasunod na kwarto at tinanong namin kung ilang taon na silang nangungupahan sa building. Mahigit na silang 10 taon sa nasabing gusali. Ate, sino po ang dating nakatira dito sa kwarto namin? Ang sunod kong tanong sa kanya. Kapareho nyo lang din. Ang mga nagtatrabaho dito galing probinsya at hati-hati sa bayad ng kwarto. Iba ang likot ng mga mata niya. Parang may takot. Nakayuko habang sumasagot ni hindi man lang nakatitig sa akin. Paano ko ito paniniwalaan? Sige na, Eneng, at ako'y marami pang gagawin. At tumalikod na nga siya. Kinabukasan, papasok na ako sa trabaho nang makita ko sa daanan ang kasunod naming kwarto na napag-alaman kong Guring ang pangalan. Parang inaabangan ako. Nakatitig siya sa akin. May hawak-hawak na papel. Wala naman ako madaan ng iba. Iniisip ko na lang, wala naman akong kasalanan sa kanya. Tuloy ako sa paglakad nang may nilagay siya sa aking mga kamay. Isang sulat. Nasa tapat na ako ng 7-Eleven, malayo na kay Guring. Naisipan kong buksan ang sulat. Ineng, yung kasama mo kagabi. Naglalakad kayo, hindi sumasayad ang mga paa niya sa lupa. Iwanan mo ang lugar na yon ng madalian. Ate Marge, nung mabasa ko ang sulat na yon, nanlamig ako, nasyak ako. Sa halip na pupunta ako sa trabaho, bumalik ako sa kwarto para sakaling maabutan ko pa sila Vina, Jessa at Josie. Dating ko doon, sina Josie lang at Jessa ang tao. Agad kong hinanap sa kanila si Vina. Sabay silang napasigaw. Sinong Vina, Linda? Yung roommate natin na maganda't maputi. Napataas ang kilay ni Josie at Jessa. Nagtataka. Linda, 3 lang tayo dito. Anong pinagsasabi mo? Ate Marge, paano nangyari yon? Ilang buwan kaming magkasama na buong akala ko 4 kami. Nakakausap ko siya. Nakakakwentuhan ko pa. Hindi siya nakikita ni Josie at Jessa. Kinabukasan, dala-dala ko ang gamit ko. Uuwi na muna ako ng Batangas. Maghahanap ako ng bagong malipatan. Lumingon ako sa apartment namin at nakita ko si Vina sa bintana, kumakaway. Binilisan ko ang paglalakad, nanlalamig ang buo kong katawan. Sa mga nakikinig ngayon, ano sa tingin nyo? Multo ba siya o guni-guni ko lang? Salamat Ate Marge, magandang araw sa lahat. Signos o babala ay walang nakakaalam kung ano talaga ang ibig sabihin.
Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Karen. Sabi ng marami, ang kamatayan ay isa sa mga bagay na hindi mo kayang iwasan. Isang pangyayari sa buhay na kinatatakutan ng karamihan. Isang pangyayari na maaring maganap sa anumang oras o lugar na hindi mo inaasahan. Maaaring sa pagtulog mo ay hindi ka na magising o sa paglalakad mo ay matamaan ka ng ligaw na bala. Pero kung paano mabigyan ng signos ng kamatayan, magagawa mo nga bang iwasan ang iyong katapusan? Ito ay kwento ng aking best friend na si Arnold. 16 years old si Arnold, isang high school student. Sobrang close kami ni Arnold sa isa't isa. Sabay kumakain sa vacant time. Naghihiraman ng mga papel at ballpen. Lagi din kaming magkasama sa mga lakaran. Isang gabi, naglalakad kami kasama ang dalawa pa naming kaklase. Papunta kami sa bus stop kung saan kami sasakay ng pauwi sa aming mga bahay. Kagagaling lang namin sa bahay ng isa naming kaklase. Gumawa kami ng project sa English na kailangan na ipasa bukas. Grabe talaga si Sir. Pahirap siya sa atin. 1 week lang ang binigay niya sa atin. Sabay patingin-tingin ako sa daan. 1 linggo lang ang binigay niya para tapusin ang project, ang sabi ni Loida, habang hinihilot ang kamay na nangangawit. Sinabi mo pa, tapos ang baba naman magbigay ng grade, dugtong naman ni Liam. Hayaan nyo na, at least naging responsable tayo kasi kailangan tapusin na agad yung project. Saka natapos naman natin, kaya wag na lang tayo magreklamo, ang sabi naman ni Arnold. Saka wag ka matakot na mababa ang bigay ni Sir na grade sa iyo, Loida. Mataas naman ang grades mo sa ibang subject. Kaya, Ate Marge, gustong-gusto ko si Arnold kasi lagi itong positibo sa buhay. Ilang sandali pa ay narating na namin ang bus stop. Panay ang reklamo ni Loida. Kanina pa sila sa bus stop at wala pa rin dumadaan na bus. Nakita kong tiningnan ni Arnold ang relo niya. Kaya naman pala wala pang dumadaan kasi mag-alas 10 na ng gabi, ang sabi nito. Mahihirapan na talaga kaming sumakay. Pero pag may dumaan naman, siguradong hindi na punuan, kaya makakaupo tayo. Tinuruan talaga si Arnold ng kanyang mga magulang na magiging positibo sa buhay. Malamig ang hangin na dumadampi sa balat ko habang naghihintay ng bus. Pare-pareho na kaming pagod at inaantok. Ilang sandali pa ay dumating na ang bus. Nang tumigil iyon ay agad na bumukas ang pinto at agad kaming pumasok. Isang matandang babae na puro puti na ang buhok na hanggang balikat ang bukod tanging pasahero. Nakaupo ito sa pangatlong upuan mula sa unahan. At sa katapat nito kami umupo, Ate Marge. Hindi na lang namin pinansin ang nakakatakot nitong aura at dahil sa pagod. Halos 5 minuto pa lang ang tinakbo ng bus nang huminto iyon at isang estudyanteng babae naman ang sumakay. Sa tingin namin estudyante dahil sa suot nitong school uniform. Umupo ito sa likuran ng bus driver. Tumayo na ang konduktor na natutulog kanina para tanungin kami kung saan kami bababa at para kunin na rin ang bayad namin. Matapos iyon ay umupo na rin ang konduktor sa tabi ng driver. Naunang bumaba sina Liam at Loida sa amin ni Arnold, Ate Marge, dahil magkapit-bahay lang ang dalawa. Habang kami naman ni Arnold ay may mga 10 minuto pa ang biyahe mula sa binabaan ni na Liam at Loida. Mauuna din akong bababa kay Arnold, Ate Marge. Papikit na ang mga mata ko para umidlip muna kahit sandali lang nang makita kong tinabihan si Arnold ng matandang babae. Nagulat ako, pero mas nagulat si Arnold nang tinabihan siya nito. Nanlaki ang mga mata ni Arnold nang bigla siyang hawakan sa kamay ng matanda. Lola, bakit po? Ang tanong niya dito. Natakot ako dahil masama ang tingin ng matanda sa kaibigan ko. Parang may sinasabi ito kay Arnold na hindi ko naririnig dahil pabulong lang ito.
Wala po akong barya, Lola. Pasensya na po. Ang sabi ni Arnold. Baka manghihingi lang ito ng barya. Baba na tayo. Ang sabi ng matanda kay Arnold at Marge. Hindi ako nakatiis. Lola, kilala mo ba ang kaibigan ko? Ang tanong ko dito. Hindi. At hindi ikaw ang kausap ko. May sadya ako sa kaibigan mo. Nakangiti nitong sabi. Medyo creepy. Idagdag pa ang tunog ng aircon ng bus na maingay din. Hindi yata nalilinis. Bakit po tayo bababa, Lola? Ang tanong ni Arnold. Ayaw pa rin bitawan ng matanda ang mga kamay ni Arnold. Gustong-gusto ko nang ayain pababa ng bus si Arnold at Marge. Pero nag-aalala ako na baka wala ng bus na dadaan. Halika na, bababa na tayo. Ang sabi ulit nito. Malinaw ang narinig ko. Inaaya ng matanda si Arnold na bumaba, pero umayaw si Arnold. Sinabi nito na hindi pa dito ang bababaan niya. Tinanong ni Arnold ang matanda kung bakit. Ito ay signos. Madidisgrasya ang bus at mamamatay tayong dalawa. Nanindig ang balahibo ko sa sinabi ng matanda. Natulala si Arnold. Nagpatuloy sa pagsasalita ang matanda. Isa itong signos. Nakikita ko, mamamatay tayong dalawa. Mababangga ang bus. Hanggang sa sumapit na ang lugar ko, Ate Marge. Kailangan ko nang bumaba. Binulungan ko si Arnold bago ako bumaba. Huwag na huwag kang bumaba kung hindi pa sa bahay nyo, kahit anong mangyari. Ngumiti naman si Arnold at sinabi niya sa akin na wala siyang planong bumaba sa bus at hindi siya sasama sa matanda. Palagay naman ang loob ko. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa school at gaya ng ibang ordinaryong araw, una ko kaagad na hinanap si Arnold. Wala ito sa upuan niya. Lumingalinga ako at pumunta sa labas, sa plaza, pero wala talaga si Arnold. Lumapit sa akin sina Liam at Loida. Karen, narinig mo ang balita tungkol kay Arnold? Kinabahan ako. Parang alam ko na, Ate Marge. Baka nga bumangga ang bus, gaya ng sinabi ng matanda kagabi. Halos nabingi ako sa sinabi ni Liam na wala na si Arnold. Patay na ito. Ito ay nasagasaan ng truck habang hawak kamay sila ng matanda. Hindi na ito nakauwi sa kanila. Pero paano nangyari na nasagasaan ito sa lugar na hindi pa naman niya bahay? Isa lang ang ibig sabihin, Ate Marge. Bumaba si Arnold kasama ang matanda. Nakumbinsi ng matanda ang kaibigan ko. Ang lakas ng iyak ko. Wala na ang kaibigan ko. Hanggang ngayon, sariwa pa sa aking memorya ang sinabi ng matanda kay Arnold na kailangan nilang bumaba dahil mababangga ang bus at dalawa silang mamamatay. At ito ay signos sa kanya. Pero, bakit sila ay nasagasaan? Dala-dala ng dibdib ko ang katanungan hanggang ngayon. Salamat sa pakikinig sa kwento ko, Ate Marge, at sa lahat.